Mahigpit na ang ipagbabawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bicycle sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Epektibo simula ngayong Enero a 2. Gayunman, tutol ang ilang gumagamit ng naturang mga sasakyan dahil direktang maaapektuhan umano ang kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na hanapbuhay. Alamin ang mga detalye sa balita ni Sheena Torno. Ako yung asawa niya. Nasa 300 piso lamang ang kinikita ni Eric Rabanzo sa buong araw na pamamasada ng e-bike sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Hindi ito sapat sa kanilang mag-anak dahil babawasan pa ito ng 200 piso kada araw na ibabayad niya ito sa tinatawag na boundary o renta ng kanyang ginagamit na e-bike. Ito lang kasi ang kanyang hanap buhay sa ngayon para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nababahala si Eric matapos malaman niyang epektibo na simula Enero a 2 na bawal na sa mga pangunahing kalsada ang kanyang ginagamit na e-bike maging ang mga e-tricycle. Hindi po ako pabor na i-ban o ibagbawalan. Kasi pag i-impound yung mga e-bike na katulad ng namamasada, kawawa naman po yung mga tao, yung mga namamasada na makasalambori sa ganito. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ipinatupad ito para maiwasan ang aksidente sa kalsada dahil karamihan sa mga dumadaan dito ay malalaki at mabibilis na mga sasakyan at delikado para sa mga maliliit na e-trike at e-bicycle. Dagdag pa ng ahensya, naway maintindihan umano ng publiko na hakbang lamang ito para sa kaligtasan ng lahat. Kabilang sa mga daang ipinagbabawal ay ang EDSA Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes South Luzon Expressway. Ang mga mahuhuling nagpapatakbo ng e-trike o e-bike sa mga ipinagbabawal na lansangan ay sasailalim sa mga kaukulang parusa. Kabilang narito ang pagpataw ng multa at pag-impound dito. Makikipagtulungan naman ang LTO sa mga lokal na pamahalaan at pribadong grupo upang magkaroon at bumuo ng mga maayos na mga ruta para sa kanila. Sa kabila nito, may ilang e-trike at e-bike user naman ang pabor sa nasabing kautusan. Kasi parang safe din kami. Kasi malaking mga truck sa labas ng Ross Boulevard. Kaya sumunod kami sa kanila. Dito lang kami sa loob kung hindi bawal sa kanila. Kasi mas magandang safe na kami dahil para walang gulod, di ba? Hindi naman talaga ito acceptable dun sa... Kasi ang mga kalaban mo doon, malalaking sasakyan, mabibilis. Konting pagkakamali mo, sigurado, buhay ang kapalit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.